Magandang umaga nga pala mga minamahal. At muli ay patuloy tayo sa ating exercise for Christ. At samahan niyo po ako mga minamahal sa umagang ito. At tayo po ay ano po ngayon, July 11, 2024, Thursday. So, bago po tayo mag-umpisa ng exercise ay walisin ko po muna itong nagkalat ng mga dahon. Sandali lang po ha mga minamahal. Sandali lang po. At talagang ito po ay galing po sa dahon nitong maliit naming garden dito sa rooftop ng Smyrna Christ Church. Ito pong building na ito ay family mission house po. Ito ng aming pamilya sa awa ng Diyos po, dahil sa mabuti na ang buong pamilya ay maglingkod sa Panginoong Diyos habang po tayo ay nabubuhay sa mundong ito mga minamahal. Nawa na sa mabuti kayong kalagayan, magandang kalusugan, at huwag lang makalimot sa Panginoong Diyos, dahil sa mahal po niya tayong lahat. Bagamat maraming mga iba't ibang relihiyon sa daigdig na ito, ay ang Panginoong Hesukristo po ang ating sandigan. Dahil nga po sa magitan po niya ay natubos lahat ang ating mga kasalanan. At mabuti pa't basahin ko muna ang sitas po ng mula sa Biblia mga minamahal, para po sa ating exercise for Christ. Sandali lang po. Ito pong ating babasahin. Dito po ito sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga sinaunang mga Kristiyano sa Roma. Roma Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12. Ito po ang sinasabi: yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo. At nangagagalak tayo sa pag-asa ng kalulhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat
Dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mga ngahas mamatay. Tatapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa ngang ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nangagkakasundo na ay mangangaligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. So mga minamahal, ito ang Word of God na bahagi ito ng ating exercise for Christ. Kasi sa lahat ng ating mga gawain, mga minamahal, kailangan kapiling natin palagi ang salitaan ng Diyos. Ito ang tinatawag na Espiritu ng Diyos na ating natanggap. Na ang sabi nga ng banal na kasulatan na kung ating isa sa buhay lagi ang salita ng Diyos, ay ito po ay makapagbigay sa atin ng pag-asa, kalakasan, at lalo na ng kapayapaan at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dahil nga po kung basahin pa natin ang karagdagan sa Efeso Kapitulo 3 at matunghayan po natin ito, versikulo 16 hanggang 17, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalulatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkakataong loob, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng panampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang tayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Kaya binigay sa atin, mga minamahal, ang salita ng Diyos na ito nga ang kanyang Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Na sinasabi nga ni Apostol San Juan sa Kapitulo 6, versikulo 63, ito ang ating mababasa. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So ang salita ng Diyos, pagka ito'y ating isa sa buhay, ito po ang kanyang espiritu. Kaya po tayo nabubuhay sa mundong ito. Ito rin ang espiritu ng Diyos na magbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So tandaan natin, ang espiritu na ating natanggap, yan po ang salita ng Diyos. Sa magitan ni Hesukristo, Juan Kapitulo 6, versikulo 63.
Kaya iyan din po ang ating tatak. Pagka isa sa buhay natin ang salita ng Diyos, dahil yan po ang Espiritu ng Diyos. Juan 6:63. So mga minamahal, ang napakahalaga po nito ay ang ating panampalataya sa Panginoon. Dahil kung tayo ay walang panampalataya, papaano naman natin maisabuhay ang salita ng Diyos? Dahil kung hindi natin sampalatayanan ang kanyang mga salita, papaano si Kristo ay mamuhay sa atin? Siya ay tatahan sa ating mga puso sa magitan ng panampalataya ng kanyang mga salita. Dahil nga sa tayo, sabi nga ng ating binasa kanina sa Roma Kapitulo 1, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12, ay ang lahat ng mga tao ay nagkakasala. At ang dahilan ng kamatayan ay iyon ang kabayaran ng lahat ng mga kasalanan. Kaya nga po, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa mga masama. Kasama na po tayo roon dahil sa tayong lahat ay mga makasalanan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na ang kanyang galit ay hindi niya itutuloy para sa atin kung tayo ay sumasampalataya sa kanyang mga salita sa magitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Dahil tayo bilang mga masama, bilang mga makasalanan, ay nakahanda na po ang ating kamatayan, at sa kamatayan natin sa ating panatili sa mundong ito, ay maliban pa dyan ay mayroon pang ikalawang kamatayan. Yung ikalawang kamatayan, yun po ay sa kapanahunan ng araw ng paghukom na kung saan ang mga tao ay hatulan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa sa lihim man o lantaran, masama man o mabuti. So tayo bilang mga namumuhay sa mundong ito, dapat po ay makinig tayo ng Ebanghelyo. Sa dami po ng mangaral sa buong mundo, ay mabuti na yung makinig po tayo sa mga pangaral ng Ebanghelyo. Ang importante po rito ay kung ano ang inyong narinig, ay inyo rin pong babasahin sa Biblia. Kung ang mga katuruan ba na kanyang pinagsasabi ay nasusulat sa banal na kasulatan. Kasi mahirap po mga minamahal na tayo ay tagapakinig lamang. Kailangan po na kung ano man ang ating narinig sa pangaral ng Ebanghelyo, ay atin din pong suriin kung yun po ba ay totoo, upang hindi rin tayo mapapahamak. Kaya po, inanyayahan ko po kayo na nawa ay magkaroon po kayo ng Biblia sa inyong mga tahanan. Ngunit kung kayo naman po ay may mga gadget, may iPhone, sa magitan po ng pag-download, maraming mga free apps na mga Bible application na pwede po ninyong i-download sa inyong mga gadgets. At kahit po na wala kayong load o kaya wala kayong internet, ay magkaroon pa rin kayo ng Bible apps sa inyong iPhone. So, kasi mahal ngayon ang hardbound na Biblia, ang
pinaka minimum mga 400 pesos noon, mga 50 pesos lang po yan eh. Dahil po sa inflation, no, sa kamahalan na po ng mga materyales, mga papel, imprenta, kaya talagang tumataas din ang presyo ng Biblia, yung hardbound. So kung may iPhone kayo, ay pwedeng i-download ninyo sa inyong iPhone. Yan po ay para na rin sa ating pinaka-reference. Dahil kung wala po tayong Biblia, magtiyaga na lang po kayo ng pakikinig sa mga pangaral ng Ebanghelyo dahil sa meron namang radio, TV, at inyong matunghayan ang iba't ibang mga ngaral. Ang importante rito ay may referensya po kayo sa mga kung ano man ang mga binabasa ng mga kapitulo, bersikulo ay matunghayan din po ninyo sa karagdagang kaalaman. So tayo bilang mahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sa magitan ng buhay ng kanyang anak ay namatay siya sa cross ng Kalbaryo at siya ay nabuhay muli pagkatapos ng ikatlong araw at umakyat sa kalangitan. Ang kanyang kamatayan, mga minamahal, ay yun po ang katubusan ng kasalanan ng lahat ng mga tao. At kung ang sino man ay sumampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay maligtas at maiwas siya doon sa eternal damnation. Kasi ang hindi maniwala sa Panginoong Jesucristo, ang kanya pong kahinatnan ay eternal damnation. At kung ang sino na naman pong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkaroon din po ng buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. So, ganyan mga minamahal ang pinakalayunin ng Diyos sa atin. Dahil nga po, pansamantala lamang ang buhay natin sa mundong ito. So, habang tayo ay humihinga pa, at tayo ay nasa magandang kalusugan, tayo rin po ay regular na mag-exercise. Kaya nga itong ating segment sa ating pag-ibanghelyo, Exercise for Christ. Nawa mga minamahal ay magkaroon din po kayo ng tinatawag na daily routine, no? Para mapangalagaan din po natin, no, ang ating mga katawan, mga physical body natin sa mga bagay na dapat natin ma-maintain ang ating magandang kalusugan. Isa na nga po rito ang physical exercise. Dahil kung kayo'y kain lang ng kain, pagkatapos nakaupo na lamang, o kaya yung iba biglang makatulog, ay darating ang araw na tataba kayo ng tataba at magkaroon kayo ng high blood pressure at magkasakit sa puso. So, kailangan galaw tayo, galaw ng galaw upang maiwasan natin ang high blood pressure, no? Mas lalo na kung araw-arawin natin, mga minamahal, ang mga gawaing ito. Exercise for Christ. So, dito ay
kailangan nating magkaroon tayo ng exercise araw-araw sa kapurihan ng Diyos para na rin sa ating kalakasan. So, galaw tayo ng galaw, konting strolling. Ako nga, dito lang ako sa aming rooftop ng Smyrna Christ Church. At konting strolling, konting jogging, yung kaya lang ng katawan. Na hindi naman gaanong nakakapagod. Ang importante, hingal po tayo ng kaunti kasi ang paghingal ay maganda po sa ating baga at puso. So, huwag lang natin masyadong i-pressure yung ating katawan, yung kakayanin lang. Lalo na sa akin, katulad ko, ako ay sa awa ng Diyos, 71 years old na ngayong pagdating ng September, no? Talaga namang ang pinaka-exercise ko talaga ay strolling, no? Naglalakad, no? Bihira akong sasakay ng tricycle, basta ako lang mag-isa kung saan ako pupunta, ay nilalakad ko lang ang mga lugar na halimbawa kahit mga 1 kilometer, ayun, nilalakad ko lang yan. Kasi sayang din ang pamasahe sa tricycle. 1 kilometer up to 2 kilometers, kung maganda naman ang panahon, pwedeng lakarin lang yan Balikan, exercise na rin po yan. So, ang mahalaga nito sa atin, habang ating inalagaan ang ating physical body, ay alagaan din po natin ang ating spiritual body. Ang ating espiritu. Kung sa Bisaya pa, ang atong kalag, no? Mga minamahal, ang ating kaluluwa, kung baga sa Tagalog. So, ang narapat sa atin ay magkaroon tayo ng routinary activities, sa araw-araw. May schedule ba? Meron tayong, ako sa bagay, ako naman po retired na po sa trabaho, no? Dati po ako sa gobyerno, kaya at tinawag din naman ng Panginoong Diyos. So, naghatid ng ebanghelyo at the same time ay nangalaga rin sa para sa kalusugan. Kasi paano ka makapaghatid ng ebanghelyo kung ikaw ay mahina? Oo nga, darating talaga ang sakit, no, ng katawan. Dahil sa kahit nga si Apostol San Pablo, siya po ay may sakit na sa kanyang pangatawan at sa magitan po ng biyaya ng Diyos ay sila naman ay ang mga apostol, hindi lamang si Apostol San Pablo, ay biniyayaan ng kalakasan. Ngunit minsan ay nanghina rin ang katawan. So, kaya isa sa mga advice, no, ng mga apostol, lalo na si Apostol San Juan, ay pangalagaan natin ang ating kalusugan, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, at ang ating panampalataya na manatili tayo sa Panginoong Diyos para po tayo ay hindi mailigaw ng mga masamang espiritu. Dahil alam nyo mga minamahal, yung masamang espiritu, mga demonyo po yan Yan po mga bad angels. Alam nyo po, ang mga bad angels, dati-rati, ay nung hindi pa sila gumawa ng kasamaan, akyat panaog sila sa kalangitan. Ngunit, nung nakita ng Diyos na sila ay walang pagbabago,
ay sila po'y itinapon dito sa daigdig. 1/3 of the angels ay itinapon dito sa sandaigdigan. At kaya nga magulo ang ating daigdig, mga minamahal. Ngayon, kung walang panampalataya ang tao, ay tatahanan po siya ng masamang espiritu. Yan po ang mga demonyo, yan po ang mga bad angels. So, hindi nakapagtataka na magulo ang ating mundo at may mga tao rin na masama at walang pagbabago. Ngunit, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, nangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, to recover the sinners. So, habang ang tao ay nabuhay pa sa mundong ito, ay makapanumbalik siya sa Diyos. Dahil nung unang panahon sa New Testament, ang unang ginawa ng Panginoon Kristo ay pinapalabas ang mga masamang espiritu, ang mga demonyo na tumatahan sa katawan ng tao. Ang pinakamaraming demonyo na tatahan sa katawan ng tao ay 2,000, mga minamahal. Kaya pagka ganyan na karami ang demonyo na titira sa katawan ng tao, ay superhuman being na siya. Talagang malakas na ang kanyang enerhiya, dahil isipin mo na lang, ay mga bad angels po yan. So, kung ano na lang kanyang mga ginawang mga kasamaan, kaya yung iba pumapatay, yung iba nagnakaw, lahat na ng bisyo ay nasa kanya, maliban sa pumatay at magnakaw. Lahat na nakalista sa banal na kasulatan, ginagawa po ng tao kapag siya ay tatahanan ng demonyo. So, kaya nga, sa kapanahonan ng New Testament, pinapalayas ni Jesucristo ang mga demonyo na tumatahan sa mga katawan ng tao. Kumbaga, binigyan niya ng kalayaan ang mga tao mula sa pagkaalipin ng mga masamang espiritu. So, mga minamahal, iyan po ang dahilan kung bakit ang Panginoon Jesucristo ay nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, upang tayo ay huwag tahanan ng masamang espiritu, upang hindi tayo makagawa ng masama at hindi na muling magkakasala. So, habang tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Diyos, magpasalamat tayo na nilinis na niya ang ating mga puso, inalis na niya at ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan, at tayo ay magpatuloy sa ating pagganap at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, upang manatili sa atin ang Espiritu ng Diyos. Tandaan natin, ang Espiritu ng Diyos ay ang kanyang banal na salita o banal na Espiritu na tinatawag. So, kaya naman banal na Espiritu dahil ang Diyos ay Espiritu at siya naman ay ang Espiritu Santo. So, lahat ng kanyang mga salita ay banal. Iyan ngayon ang humuhubog sa atin upang tayo ay magkaroon ng matibay at tapat na panampalataya, para po tayo hindi na manatili bilang baby Christian. Kailangan maging matured Christian na tayo, patuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, mga minamahal, kailangan lamang natin ang tunay na paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng pagsasabuhay ng kaniyang mga salita. Amen? Praise God. Hallelujah. So, inhale, exhale po muna tayo.
Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. God bless us all. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.